Assalamualaikum, magandang gabi. Atin ang pasadahan ng mga balita sa araw na ito. Ito ang pasada alas 7 hatid sa inyo ng Bangsamoro Information Office. Formal na isinagawa ng Ministry of Agriculture, Fisheries and Agrarian Reform ang kauna-unahang Hybrid Rice Derby Harvest Festival sa Barangay Manungkaling, Mamasapano sa probinsya ng Maguindanao. Ang detalye sa report ni City Fairuds Abdullah. Matapos ang 3 buwang paghihintay, nagbunga na rin ang paghihirap ng mga magsasaka sa Barangay Manungkaling dahil formal na isinagawa ngayong araw ang Hybrid Rice Derby Harvest Festival sa Mamasapano, Maguindanao upang ipakita ang tulong at suporta ng Bangsamoro Government sa mga magsasaka sa rehiyon. Pinangunahan ni MAFAR Minister Dr. Muhammad Yaqub kasama si Assistant Secretary for BARMM Dr. Sailila Abdullah ang ceremonial crop cutting ngayong araw ng Lunes. Kailangan po namin kayong makita at hindi po namin kayo tinitreat as just a farmer na humihingi sa government. We are treating you as partner in development. Kayo po ang partner namin. Kung wala pong farmer ay hindi po magkaroon ng any development, economic development in the region. Itong activity na ito ay part po ng paraan nito para maging competitive yung ating mga magsasaka, kung saan pinapakita natin or i-evaluate natin yung mga makabagong binhi, kung sino yung mataas, kung sino yung adaptable, para yun ang magiging basis ng ating magsasaka and even yung government para magbili ng seeds na appropriate at angkop dito sa lugar na ito. Ibig sabihin, pwede tayo makipagsabayan kahit nasa ibang bansa. Alam po natin ngayon, sa panahon ng harvest, ang ating, minsan ating presyo ay medyo mababa. Pero yan po ay makompensate kung ang ating yield from 50 bags per hectare magiging 150 bags per hectare. So yun po yung pangarap ng MAPAR, ng Department of Agriculture, at saka yung mga agencies na related sa food production. Laking pasasalamat naman ni Rahib Mamaluba, miyembro ng Al-Rahman Cooperative, dahil napili ng MAPAR na gawing pilot area sa Hybrid Rice Derby ang kanilang lugar. Dahil po sa dito nakalagay po yung Hybrid Rice Derby na ito po, ay natuwa po kami at saka nalaman po namin yung iba't ibang klaseng mga matataas na dekalidad ng mga hybrid rice na galing sa iba't ibang mga malalaking kumpanya ng hybrid. At saka nakita na natin dito yung ano ba yung pinaka maganda, kasi alos lahat dito maganda lahat. Pero yung nakita natin yung pinakamagandang variety na pwede nating gamitin sa sunod pa nating taniman. Unang-una po, tumaas po yung aming ani at siyempre tumaas ang aming kita. Yung pinakapunto na dito na makatulong sa aming magsasaka ay nakita na po dito. Nalaman na po kung sa aling mga variety na ito ang maaring bilihin po ng ating gobyerno para ipamigay po sa atin. Hindi na po tayo pataka-taka. Yan na po yung pinakamalaking impact po na nakakatulong ngayon, ay nalaman po natin kung saan dito sa 13 variety ang maaari nating gamitin. 7 pribadong mga kumpanya naman ang lumahok at nagbigay ng libreng binhi na itinanim sa 10 hektaryang lupa, ngunit 3 lamang dito ang pipiliin at sasailalim sa final assessment. Kabilang sa mga napiling kumpanya ang Longping Tropical Rice Development Incorporated, kung saan pasok sa top 1 at 3 ang kanilang kumpanya. Umaasa ang MAFAR BARMM na sa pamamagitan ng sama-samang pagtatanim ng hybrid rice sa irrigated area sa rehiyon ay magiging daan ito upang mapalaki at maiangat ang produksyon at kita ng mga magsasaka sa rehiyon. Traditional farming po ay iba po doon sa hybrid. Ang hybrid po ay isang technology. So yung nakasanayan natin, meron lang pong kunti natin baguhin. Unang-una po yung land preparation, yung fertilizer application, yung pest and management diseases. So kailangan natin yung i-upgrade para siyempre ma-attend natin yung
promise ng hybrid na 7 to 14 metric tons per hectare. Pero yung pagtatanim ng hybrid po ay hindi po yan ganun automatic. Na pag nagtatanim ka ng hybrid, automatic tataas yung ani. So kailangan natin sundin yung protocol. So bawat company po ay may sariling protocol. Pag sinusunod po natin yung protocol ng kumpanya, yung tinuturo ng ating mga technicians, sigurado po na magaganda po yung magiging resulta tulad po ng ginagawa natin ngayon. Okay, sa mga beneficiaries, kailangan natin ituloy ito, no? So whether nandyan si Mapar or wala, kailangan natin magtanim ng hybrid, no? So yun naman din yung focus ng ministry ngayon. Even sa minister ay kailangan ang gagawin natin ay mapataas natin yung ani, no? So actually ang pinaka-hashtag ni Mapar ngayon ay hashtag maparaming ani at saka kita. Sa pamamagitan ng mga interbensyon ng MAPAR, katuwang ang mga ahensya na sumusuporta sa mga magsasaka, mas mabibigyan ng pagkakataon ng mga ito na maiangat ang kanilang pamumuhay. Mula dito sa bayan ng Mama Sapano, City Fairuz Abdullah, BIO News.